Maligayang pagbati po sa ating mga talik na mga kaibigan. Marami na pong mga tumataba ng mga Pilipino. Kaya siguro po ang pag-uusapan natin ay ang mga dahilan kung bakit tayo ay tumataba, na ang isang reason kung bakit tayo namamatay na maaga ay dahil sa ating pagka-overweight. Ako po si Dr. Chris Enriquez at ito po ang The Healthy Life TV program. Ako po naman si Dr. Linda, bumabati sa inyo ng isang malusog at maluwalhating pagbati. Ang unang segment po ng ating programa, as usual, ay yung Vegetable Ho of the Week, na ngayon ay ito ay saluyot. Ang saluyot ay isang vegetable that has been grown for food since 6,000 years ago. Tagal na, Dr. Chris? Oo. Bago ako pinanganak. Ito po ay kinakain ni Cleopatra primarily sa kanyang beauty benefits ho at saka sa kanyang health benefits din. Saluyot is grown in many parts of the world, especially sa Egypt at saka po sa Philippines. And because of its anti-aging property, ay popular po ito. It is one of the most nutritious and rich source of calcium, beta-carotene, vitamins A, C, and E, iron, protein, vitamin B1, B2, niacin, and folate. Eating saluyot contributes to strong teeth and bones. It also helps control blood pressure at saka po cholesterol. It lowers the risk of asthma, cancer, diabetes, and heart disease. Ang dried leaves ng saluyot po can be made into tea to cure headaches, dysentery o yung pong pagtatai, stomach aches, at saka po mga ulcers. Ang saluyot can be added to soup such as chicken soup, bean soup, pumpkin soup, etc. It can also be stir-fried and eaten with rice or noodles. Ang ating po subject matter for today ay obesity. Ang definition po ng obesity is, it's a form of malnutrition. Kaya kahit pagka mataba pa lang isang tao, ay malnourished ka. Malnutrition po ito involving excessive accumulation of body fat. This is measured po ang tinatawag na BMI or Body Mass Index. Ito po nakukuha using yung weight in kilogram, patapos i-divide po ninyo ng square of the height in meters. Pag dinivide nyo na po ito, ang matatawag na resulta ay BMI. Ikino-compare po ito sa isang chart, doktora, that tells us whether a person is underweight, normal weight, overweight, at saka tatlong categories ng obesity. Obesity 1, obesity 2, at saka obesity 3. Ang BMI below 18.5 po, ang tawag po dyan ay underweight kayo. Kung ang inyong BMI is between 18.5 at saka 24.9, normal po yan. Diyan po tayo dapat lahat ng ating goal nandiyan sa range na yan. BMI between 25 and 29.9 is overweight na, doktora. BMI between 30 and 34.9 is class 1 obese. BMI between 35 and 39.9 is class 2 obese. BMI over 40 po or higher is class 3 extremely obese or tatawag na talagang excessive ang weight po. Morbid obesity ang tawag na doon. Ang obesity po is now the 5th leading cause of death, killing about 3 million people a year worldwide. About 1.5 billion people are overweight or obese sa buong mundo. The Philippines and India have the highest incidence of obesity dito sa Asia. In the Philippines, about 24% of the people are overweight and 7 to 8% are obese. That's almost one-third. Lahat-lahat, pag pinagsama mo, doktora, that's one-third of the people are overweight. 95% of Filipinos say they enjoy good food, and 82% admit to not having the willpower to resist good food.
Mahirap kasing, mahirap control pagka... May mga pagka- lechon na, pagka mga handaan na, Oo. nandun na lahat ng mga kung ano-anong pagkain. Ang causes naman po ng obesity, the reason for being overweight, ay increase ng caloric intake, yung kinakain natin, at saka less yung caloric output, yung hindi natin nagagamit yung calories na nilagay natin sa ating katawan. And some of the culprits are, number one, inactivity. Pagka po tayo hindi nag-exercise, hindi nag-active, nakatayo lang, naka-sedentary ho ang ating lifestyle. Yung tatawag na couch potato. Couch potato, oo. Ang isa pa ho ay unhealthy diet at saka eating habits, Diets na mataas ho ang calories such as fat, sugar, yung mga fast foods especially, ang daming trans fat noong mga yon, makakapagpataba talaga yon. Mga processed foods ho, masyadong malaki ang calories niya, nakakapagpataba rin yon. Yung pong pagka hindi tayo kumakain ng breakfast, kaya sinasabi nga the most important meal is actually breakfast. Ang ibig sabihin ay you break the fast, which is yung overnight pagtulog ka, nagfa-fasting ka, walang kinakain, you break it with the breakfast. Kaya that's probably the most important thing na kakainin natin. Saka kailangan mong energy. Totoo. We don't have energy when you wake up, kaya kailangan mong karoon ng energy. Alam ba, Dr. Chris, ang isa pang nakakapagpataba ay actually yung mga carbonated soft drinks. Dahil ang isang can ng carbonated drinks, yung regular, hindi diet, ay meron yung 10 to 11 teaspoons ng sugar. Kaya sobrang dami talaga noon. Yun naman hong mga diet drinks ay hindi nga mataas ang calorie niya, pero sobrang naman sama nung artificial sweetener na nilalagay nila, which is also hazardous para po sa health. Ang isa pa ho ay yung cause ng ating pagiging overweight ay yung lack of sleep. Dahil dumataas ho ang cravings natin sa mga unhealthy foods. Pagka tayo ay hindi maganda ang tulog sa gabi, usually dapat 7 to 8 hours a night, meron po itong role na piniplay yung dalawang klaseng hormones, which we will discuss later. Yun ang tinatawag na ghrelin at saka leptin, na ito ang nagkukos kung bakit masama yung hindi tayo nakakatulog ng maayos. Pregnancy ho, also, nagpo-produce ng weight gain pagka pregnant ang mga babae. And sometimes ho, ay mahirap alisin yung mga weight na nag-gain natin pagka tayo ay buntis. Another reason po ay genetic o kaya hereditary na talagang yung weight gain. Mga medications that lead to weight gain ay katulad po ng antidepressants, mga anti-seizure medication, mga steroids na gamot, at saka yung mga sakit po, especially yung low thyroid o hypothyroid condition. Dahil mababa ang metabolism ng katawan, Dr. Chris, kaya kahit kaunti lang kinakain mo, dahil hindi na may metabolize properly, ay nag-gain ka ng weight. Ang isa pa pong kondisyon ay yung tinatawag na polycystic ovarian syndrome, na merong mga cyst ang ovaryo, at saka yung Cushing's na disease naman po ng adrenal glands. Ang mga potential complications po due to obesity or overweight, number one, very common, especially sa Philippines po, is type 2 diabetes. Number two, which is also common sa Philippines, is high blood pressure. And I think these two are the most common problems with renal failure. Number three po is metabolic syndrome, which is defined as high blood sugar, high blood pressure, overweight, high triglycerides, high cholesterol, at saka insulin resistance. And number four po ay heart disease, kagaya ng coronary artery disease. Ang number five po ay stroke. And number six po ay cancer, especially of the uterus. Sa uterus po, na-involve is cervix, at saka endometrium, pero cancer din ho ng ovaries, ng breast, colon, rectum, esophagus, liver, gallbladder, pancreas, kidney, at saka po prostate. Ang dami naman nun pala. Ang dami nung Kaya ito po ang problema. Kaya it is important po na maintindihan natin to, ma-understand natin para tayo maging normal ang weight. Madali ho naman yan. Ang formula naman ho sa pag-lose ng weight, madali eh. Less calorie at more calorie usage. Oo.
Ang isa pong problema ng obesity is breathing disorder. Yung iba, doktora, tinatawag na sleep apnea. Pagka natutulog na at tapos nag-i-snore, yung pag-i-snore, malalaman nyo kung may sleep apnea pagka biglang malakas ang tumigil ang paghinga, tapos biglang lalakas ang paghinga. Ang pag-snore. Ang pag-snore, biglang lalakas, titigil, lalakas. Yun ang tinatawag kong sleep apnea. Ang isa pang complication po is gallbladder disease. Usually stones ito. Mga GYN problems like infertility at saka irregular periods. Ang isa pa po sa mga lalaki is erectile dysfunction at saka mga sexual health issues. Ang isa pa po ay mga fatty liver, non-alcoholic, kasi ang number one cause ng fatty liver, alcoholic. Pero yung mga non-alcoholic fatty liver, ito po ang dahil po sa overweight. Mga skin conditions po, at saka degenerative joint disease, yung ba man tinatawag na osteoarthritis po, especially sa ating knee o sa hips. At saka depression po, marami ho sa mga tumataba ay nadidepress, kakaroon sa feeling of shame and guilt, at saka kung ano pa mga sexual problems, doktora. There are two hormones na involved po sa pagde-develop ng overweight. Ang isa ito, yung tinatawag na hunger hormone na ghrelin, spelled G-H-R-E-L-I-N. At saka po yung isa, yung hormone na nagsasabing satisfied na ikaw at full na ang iyong pakiramdam. Ito po yung leptin naman. Ang hunger hormone na ito nga yung ghrelin, ay napuproduce ng mga cells ng ating stomach at saka ng ating pancreas. And this is called the hunger hormone or yung appetite stimulation hormone. Ito po ay nasisekret pagka yung stomach natin ay empty ba at saka yung tawag dito, yung sinasabi ng ating stomach, okay, sa brain natin, which is yung part ng hypothalamus, na merong gutom ako, kaya increasean mo yung, sabihin mo sa stomach na mag-produce ng more gastric acid, at saka mag-increase yung kanyang pag-pump, yung motility niya mag-i-increase. Kaya hormonal control po ito, Tapos pag kumain kayo and the stomach is stretched dahil napupuno na siya, ay yung secretion po nung ghrelin na yon ay nag-i-stop, kaya bumaba naman siya. Tapos tumataas naman po yung pagpuproduce ng hormone na ang tawag ay leptin. Ito namang leptin na ito yung tinatawag na satiety hormone o kaya yung feeling of fullness or satisfaction na sinasabi naman ng leptin sa ating brain na tama na, busog na. Kaya yung dalawang hormones na yon ang nagpe-play role. Alam mo ba yung center ng hunger at saka yung satiety feeling ay nasa hypothalamus? The same area, yung sexual desire at sexual satisfaction, kasamahan nila. Sila tatlo magkakasama doon. Kaya pagka may sexual hunger ka, the same as hunger sa food, pagka na-satisfied ka na, the same din yung leptin naman ang nag-uka, pero sa sex din, nare-relay din yung sexual satisfaction. Satisfaction through that. Kaya may mga hormonal play yung ating katawan pagka nagugutom, pagka nabubusog na tayo. Ang Healthy Life program po ay magbabalik pagkatapos lang ng ilang paalaala. Keep it right here. Welcome back po sa ating diskusyon tungkol sa obesity. Ang ating naman pag-uusapan ngayon ay kung paano natin maiiwasan tumaba o paano magagamot ito kung mataba na tayo. Marami hong mga drugs na na-approve na ng US FDA. Marami ho, kung ano-ano pong mga gamot. But because of serious side effects po, they have been taken off the market.
Meron pa rin ho natitilang kung ano-ano na ginagamit ng maraming tao. Marami pa ho mga tinatawag, doktora, mga diet, mga planning, mga calorie counting. Pero dito po sa ating programa, sabihin po namin ng very simple way kung paano kayo maglulus ng weight. Para lang ho matapos na, there are surgical procedures that have been developed, especially for those people who have BMIs of over 40. Ito po yung mga taong mayroong BMI na morbid obesity. They have developed surgical procedures po rito kasi kung itong mga tao, damihan ito may mga detrimental symptoms na detrimental to their health. Ito na ho yung may mga sleep apnea, ito na yung tumitigil ang paghinga, ito na po yung nagkakaroon ng hypertension, ng diabetes, ng heart disease. Kaya pagka ganun na ho, dahil sa overweight, siguro ho ang isang possibility yung tinatawag na bariatric surgery. Itong surgery po ito, there are several forms. Meron tinatawag na gastric band. Talaga pong naglalagay lang ng band para pinapaliit po yung inyong stomach. Meron po ang tinatawag na sleeve gastrectomy or gastric bypass surgery. Ang rationale po dito ay pinaliliit ang stomach para hindi kayo makakain ng marami. Kaya maglulus kayo ng weight kaagad. Maraming kilala tayo sa TV personality sa Amerika, gano'n ang ginawa. Pero ito sa mga extreme cases ng obesity. Pero before we do any surgery po, there are other programs that we can follow that are less drastic at saka less invasive, doktora. Ang following examples po ng mga medical treatments sa obesity ay number one, mag-set kayo ng realistic goal for losing weight. Mga 1 to 2 pounds a week. Hindi naman yung drastic na maglulus kayo dahil mas mahirap i-maintain yon. Kailangan po magkaroon tayo ng lifestyle changes by balancing yung calorie in at saka calorie out. Importante po na use natin ang calorie natin sa mga physical activities. Most women will lose weight by limiting calorie intake to 1,000 calories a day. Most men will lose weight by reducing caloric intake to 1,200 po a day. Hindi naman yan, doktora, masyadong malaki kasi normally ang women sa atin sa Pilipinas mga 1,600 lang. Ang mga lalaki 1,800 lang. Kaya reduce lang ng kaunting calories. Oo. Have a healthy eating plan, and this is not complicated. Eat less salt, less sugar, less fat, especially yung mga trans fat, na nakikita natin ito sa mga fast foods talaga. Kaya yung trans fat na yun is very unhealthy. Kaya kung ma-avoid ninyo on, the better for you, not only to lose weight, but for your general health. You lose weight also by yung pag nag-lose ng weight, malolower ang complications ng heart disease, stroke, high blood pressure, diabetes. Exercise and physical activities will help you to lose weight. Importante lang po, personally noon, na-overweight ako noon, ang talagang simple lang, Dr. Chris, yung kumbaga kumakain na ka ng isang tasang kanin, ay kalahati. Kumakain ka ng meat na kasinlaki ng malaking gano'n, hatiin mo. So, I just divided everything in half, and it's a matter of time na naaayos naman ang iyong habits nasasatisfy ka na later on after that. And then you will lose weight. Kaya it has to do with talagang just making a decision, setting up a goal, and then doing it. Okay? Just do it. Just do it. Parang advertisement yun Ng Nike ba yun? Nike, just do it. Sinabi po ni doktora na ang exercise is sa mga ways na maglulus tayo ng weight. Ang benefits po ng exercise, number one, it lowers the risk ng heart disease, ng diabetes po at saka cancer. Mayroong statistics na pagka ikaw nag-exercise, ang incidence ng breast cancer na re-reduce by 20%. Pagka may breast cancer ka na at na-remission ka, nag-exercise ka, ang recurrence ay marireduce ng 50%. Kaya importante po ang exercise. It strengthens the heart. Yung exercise po, nag-strengthen ang heart at saka ng inyong lungs. It's good for muscle strength and loosening joints. It improves the immune system kasi ang exercise po, nagpo-produce kayo ng mga kung ano-anong hormones. It slows down bone loss. It improves energy.
It helps to relax and improve stress. Helps to sleep better. Ang exercise po should be only for 30 minutes a day, 5 days a week. Any amount of time, more than 30 minutes, doktora, ay wala ng health benefits. Marami nag-exercise ng kung oras-oras, pero as far as health benefits are concerned, hindi na nagkakaroon ng maraming health benefits. Well, not only that, Dr. Yung over-exercising talaga actually produce, ano tawag dito? Yung free radicals. Maraming free radicals, and free radicals are known factor for stimulating cancer formation. Kagaya nga ng mga marathon runners, di ba? Yung mga marathon runners, mahusay, marami silang energy, and they exercise a lot. Sila po ang nagde-develop ng maraming cancers. May mga kilala tayo na weightlifter siya. Yan, malaking katawan, pero nagkaroon ng isang cancer, bata pa siya. Some of the supplements naman po na ginagamit for weight loss ay the following, katulad po ng conjugated linoleic acid, nakuha ito sa mga health food stores. Yung chitosan na nagbablock ng absorption naman ng fat. Merong African mango thin na preparation. Nakuha ito sa Rafa. Meron tayo noon. Oo, yeah. Which is effective, quite effective. Raspberry ketone lean. Meron din tayo sa Rafa. Yung mga tea, katulad po ng green tea, black tea, or yung oolong tea, ay nagpo-promote ito ng thermogenesis para ma-increase yung output ng ating calorie, yung energy expenditure natin. Ang herbal therapy naman po, katulad ng Garcinia cambodia, dandelion roots, at saka yung kahit plantain. May plantain ba rito sa atin? I haven't seen one. Ang plantain ho, alam ko meron. Banana. Parang banana siya, pero mahaba na malaki. Nag-green din pag hilaw, tapos nagiging yellow. Pero black. Niluluto. Maraming black na black niluluto. Hindi yung hindi pwedeng kaining hilaw. Hindi katulad ng saba na pwede natin kaining hilaw. Pero family ho ng saba, except ang saba mataba, ito humahaba na medyo payat. Sa usually mga Cuban, mga Latin, mga Latin population, meron sila noon. Some people have used yung acupuncture for weight loss, and they say na it's effective. Meron naman pong nag-ano ng hypnosis for weight control din. At saka ang ginagamit namin, for example, ay yun ngang magfa-fast kayo ng half the amount, okay? Yung fasting is also good, yung limited, depende kung anong kaya ng katawan ninyo, kung meron kayong mga medical issues, hindi naman pwedeng mag-fasting ng total, pero nakakatulong not only for weight loss, pero for cleansing din ng katawan, mga detoxification. Spiritual. At saka spiritual cleansing din, yung fasting, meron kaming ginagawang sauna, infrared sauna, na nagtatanggal ng mga toxins at heavy metals, lumalabas as perspiration, nakakalus din ng weight dahil naglulus naman kayo ng naglulus naman kayo ng water. At saka yung colon hydrotherapy is part ng detox din, na pag naglulus ka ng weight, importanteng nag-detoxify, Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang Healthy Life after just a few announcements. Kaya keep it right here. Welcome back po sa ating program na The Healthy Life TV program. Ang ating pong pinag-uusapan ay obesity. Na-discuss na po natin ang mga causes, ang mga reason kung bakit tayo tumataba at saka kung paano maglulus ng weight, doktora. Ang ating pong hinihingi lang sa inyo ay kung kayo magpapadala ng mga tanong by email or by text, dahil sinasagot ho namin lahat yan, wala hong exception, ay padala naman ninyo yung inyong pangalan at kung taga saan kayo po, dahil kami po ay lalapit na sa inyo. Rafa Health po ay lalapit na sa inyo kung saan man kayo nakatira.
Dahil ho kami nagpa-franchise na ngayon ng Rapa Health para hindi na kayo magtatanong kung saan kayo bibili ng mga hormones, kung saan kayo bibili ng kung ano-anong mga supplements na ginagamit namin, or kung saan kayo pupunta para ma-detoxify kayo, para ma-prevent ang inyong diabetes, or obesity po, or macular degeneration, or heart disease, or cancer. Lalapit po kayo sa inyo. Tawag lang po kayo sa telepono na 0917-892-0770 at ating pong pag-uusapan kung paano magkakaroon ng franchise sa inyong lugar. Ang mga questions naman po ay mag-text kayo sa 0928-555-5050. Ang mga contact information po ng Healthy Life at saka ng Rapa Health at saka ng Light TV, nandiyan po sa screen. Basahin na lang po ninyo po. Ang ating pong word for the week ngayon ay Proverbs 23, verses 20 and 21. Do not be with heavy drinkers of wine or with gluttonous eaters of meat, for the heavy drinker and the glutton will come to poverty, and drowsiness will clothe one with rags. Ang payo po ng inyong health doctors, stay in good health, speak to your mountain of obesity, and live long and happy. Ang Lord po ay talagang merong unconditional love para sa atin. It doesn't matter what you have done or whatever you will do. Ang love po niya sa atin ay hindi nagbabago. Kaya kung kayo po ay may personal relationship sa Lord, ay ang will niya ay for you to be healthy at saka po prosperous. At ito pong health at saka prosperity ay na-provide na ng Lord para sa ating lahat by His grace. Hindi po natin ito na-experience dahil ito po ay kailangang dalahin natin or kunin natin from the unseen realm of the Spirit dito po sa natural world. And to do that, ay kinakailangan po magkaroon tayo ng transformation ng ating mind. Napaka-importante po nito because unless your mind changes, ay hindi po magbabago ang inyong buhay. You will remain where you are now pagka po hindi nagkaroon ng change sa ating mindset at sa ating belief system. Ang importante pong tandaan natin, sinabi nga sa Book of Proverbs, as a man thinketh in his heart, so is he. Kaya kung ano pong nasa isipan natin, ay doon nagpupunta at sumusunod ang ating katawan. That's what we become. Kaya importante po na in accordance lahat sa salita niya ang ating nasa pag-iisip para ma-experience po natin yung divine health at saka prosperity that God already provided for us. You already got Him. Ako po si Dr. Linda Enriquez, ang inyong lingkod. Thank you so much. At ako po naman si Dr. Chris Enriquez na nagpapayong obey to stay healthy, speak to your mountain kung kayo may sakit. Speak to your sakit and expect to live to 120 years. Thank you po.